Hello, good morning po. Pasensya na po kayo, matagal ako bago nakapag-upload ng ating video. Sa mga nagsasubscribe po sa atin sa ating channel, salamat po sa inyong lahat. At ito po, nagkakarga tayo ng isang refrigerator na freezer. Ito po siya. Hindi ko na po dinitalye kasi simple lang naman siya. Ito kasi meron siya ditong dating tubo. Ayan, dyan, may dati siyang tubo. Pinutol natin, ayan, oh. Kasi yung evaporator ng rep na ito, ang evaporator niya is steel, kaya kinakalawang. Ayan, steel na po yung design niya, bakal. Kaya mahirap din siyang maghinang dito. Ayan. Kailangan lang talaga linisin mong mabuti tapos tiyaga. Yan, bakal po kasi evaporator na to. Ang brand po niya is Everest. Ayan, Everest po siya. Ngayon, paano po ba natin kinakargahan yung ganitong mga refrigerator? Yun nga po, tinanggal ko na yung kalawang doon na naging sanhi ng butas. Tapos binaypas na rin natin yung ating tubo ng, ayan, pinutol na natin yung internal na condenser. Tapos nakita mo yung charging line natin, nilagay natin sa suction line. Kesa dito, magdodoble-doble putol ka pa kasi kapag dyan mo na ilagay. Kaya ang ginawa ko, dahil nagpa-flashing tayo sa suction line, naggawa na lang ako ng letter T, tapos dinuktong ko na yung magkabila. Diyan kasi tayo nagpa-flashing ng evaporator. Yan, ganyan lang kasimple siya. Then pagka na-flashing mo na, tapos nalinis mo na siya, nakita mo naglagay na tayo ng bagong filter. Then nagba-vacuum tayo ngayon. Ayan, kasalukuyan tayo nagba-vacuum. Then sa pagba-vacuum naman, tinatanong sa akin dati kung ilang minuto ba dapat yung pagba-vacuum. Wala namang minuto, basta pipigilin mo lang ito ng 10 seconds. Bilang ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung pag-release mo ay mayroon pang lumabas, ibig sabihin hindi pa siya vacuum na vacuum. Kahit na dito sa ating gauge vacuum na, ayan, vacuum na siya, almost 30 na siya, hindi pa rin siya totally vacuum. Pero make sure na hihigpitan nyo lahat yung ating mga hose, baka mamaya dyan nagkakaroon ng leak. Okay, pansinin nyo yung ating improvised vacuum. Hindi naman kailangan kagandahan ng vacuum mo, as long as nakapagba-vacuum. Ayan, pang-freezer yan, yung rep natin, yung ating compressor na yan, pang-freezer yan, kaya malakas yan. Tapos ito, yung tangke natin, ginagamit natin din sa pang-pintura yan. Ayan, kaya may gauge dyan na nakalagay, kasi pwede kong kontrolin yung output. Ayan. Yan, pag nakapag-vacuum ka na, syempre magkakarga ka na. Kaya lang, inoobserbahan natin, dapat within 10 seconds, pag nirelease mo yung output ng vacuum, dapat wala nang parang sumisinga. Ayun, narinig nyo? Ganon siya. Kasi ibig sabihin, kapag may sumisinga pa siyang ganon, ibig sabihin meron pang hangin sa loob. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Hindi na natin puputulin yung video para wala na siyang cut. Ito naman yung ating pinangkakarga. Tested ko na ito, ha. Kaya marami na ako nagawa. Ito lang ginagamit ko. Mura pa, tapos accurate naman siya. Marami na ako nagawa. Ito lang ang gamit ko. Yan. Yung refrigerant na yan. Hindi na tayo magkakat ng video para diretso nyo makita paano natin kakargahan. Ito, kakarga natin itong refrigerant na to. Ito ang aking utos. Magkaibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaling-alinin sapagkat hindi alam ng alin din ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaaling
Then naka-set up na yung ating kwan. Ewan ko kung may karga pa ito. Ginamit ko na ito nung last time na nagkarga ako. Tingnan natin kung may karga pa. Ngayon pag binuksan mo to, siyempre papasok na yung refrigerant dito sa charging line or sa gauge. Pero hindi mo pa po siya padidiretsuhin doon. Bubuksan mo siya dito para tumapon dito sa pula. Ibig sabihin yung hangin pa dito sa hose na pumasok, tutulak dito sa pula. Kaya tanda na panin natin. Parang wala nang karga yung ating clean tank. Then i-release mo siya dito para magtapon siya ng hangin doon sa hose. Wala na, ubos na yung ating refrigerant. Magpapalit muna tayo ng refrigerant. Wait, tayo lang konti magpapalit tayo ng refrigerant. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, sabihin sana'y wala silang kasalanan. Ngunit ngayon wala na silang may dadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot. Ito yung ating refrigerant. Yan, ganyan siya pagka hindi pagbukas. Sa gitna nila ng mga gawang kailanman ginagawa ni naman. Bisin sana'y wala silang kasalanan. Tapos may adapter lang siyang ganito. Ayan. Siyempre, i-rorosmuskas mo lang siya dyan. Yan. Pagka umigpit na siya, yan. Huwag mong persahin kasi umiikot din yan. Iikon mo na to. Higpitan mo na to. Yan. Tapos, ididiin mo ngayon yung pambutas. Ito kasi yung pambutas nung nakita nyo kanina. Yan. Yan. Pag nabutas na siya, kabit mo na siya doon. Yan, kung mapansin nyo, nag-release tayo dito ng refrigerant sa galing dito sa yellow, papunta sa pula, para lahat ng hangin na nandyan pa, tatapon siya. Ngayon, magkakarga na tayo sa refrigerant ng, hindi naman tayo kailangan kinikilo ito. Yan. Itong mga ganitong tangke, pwede nyo itaob, pwede rin hindi. Ayan, nakita nyo liquid yung pumapasok kayo, no? Ayan. Ano, liquid yung pumapasok kayo, nakita nyo ba? Ayan. Liquid yung pumapasok. Then kahit wag nyo munang paandarin wag nyo munang paandarin yung unit wag nyo munang paandarin yung unit. Hayaan nyo lang muna siya magkarga. Kasi mababa lang ang pressure niya na yun, no? Pero mamaya papaandarin natin yan. Yan, tinatawag ko yung refrigerant tank, pero hindi pa siya umaandar kaya tinatawag ko. Tsaka papasok siya sa motor, mag-expand na siya doon, hindi naman siya makakasira ng piston. Yan. Ayan na, nakapagkarga na tayo. Ngayon paandarin natin yung ating unit. Yan. Mandarin yung ating unit. Siyempre, isasarado natin itong refrigerant tank or refrigerant na papasok. Yan, nagbabacuum na siya. Then make sure din na hindi ito dapat mag-vacuum na vacuum. Ibig sabihin nagbabara pagka nagba-vacuum na vacuum. Pero ito kasi yung R600 kasi talagang zero sa gauge siya, nagsisiro. Then ang obserbahan nyo itong condenser kung nagiinit. Obserbahan nyo yung condenser kung nagiinit na. Kapag yung condenser nyo nag-init tapos biglang nawala yung init, huwag na kayo magkarga, nagbabara yon. Dapat yan continuous ang init niyan kasi pagka maraming technician nagkakarga, karga lang ng karga, kayang-kaya nito dahil 2 kilo kapag nagbara. Kaya lang sasabugan ka ng refrigerant. Kaya hangga't maaari
kapag nagkakarga ka ito, konti lang ang laman nito, kaya kontrolado mo, isang rep isang kasa to, sobra pa. Ayan. Sobra pa isang rep to. Ayan, habang nagkakarga tayo, syempre, obserbahan natin, dapat umiinit yung ating condenser at sarat bukas ka lang dito sa ating gauge. Dapat itong condenser natin mag-init. Pag hindi yan nag-init, it means dalawang dahilan, nagbabara yung system or sira na yung compressor mo. Ayan, nakita nyo, binubuksan natin yung gauge. Ayan, binubuksan natin, pinapapasok natin refrigerant. Then kahit na medyo taob-taob konti yung ating tank, ating refrigerant, okay lang din. Okay lang yan ha, hindi naman yan kwan. Hindi na natin pinutol yung video para makita nyo hindi tayo nagkakat ng video at hindi tayo, wala tayong magic. Ayan. Dapat yung ating condenser nag-iinit. Pag hindi yan nag-iinit, nagbabara. Then hindi ako nag-aalala, baka sumobra ako ng karga kasi ito, tested ko na yan, pang isang rep yan. Kulang pa pagka nagbara. Pero pagka hindi nagbara, saktong-sakto lang yan sa isang rep. Freezer pa ito ha, freezer. Then sir, ang sabi nyo hindi kailangan itawag yung tangke. Okay, hindi naman kailangan itawagin yung ating tangke ng refrigerant. Then kung konti-konti at liquid lang pumapasok, dito naman siya kasi papasok, mag-expand siya sa evaporator or sa compressor, kaya hindi naman sisirain niya yung piston. Huwag lang yung dire-diretsong taob, maaaring masira kasi yung compressor kapag liquid ang pumasok. Kaya nga may accumulator para maproteksyonan yung ating compressor na pasukin ng liquid. Ayan, nakita nyo. Ayan, meron na siya sa gauge ng 0.2 or 2. Hayaan mo na siya pagka ganyan, hindi mo na siya kailangan dagdagan kasi ang refrigerant na R600 ay 0 talaga yan pagka umaandar na yung rep mo. Obserbahan na lang natin yan kapag nag-yelo na. Yan, tingnan natin yung loob kung nag-yelo na. Ayan, napansin nyo yung ating loob, nag-yelo na siya. Yan, oh. Maputi na siya kagad. Ayan, oh. Nakita nyo ba? Ayan, oh. Ayan, oh. Nag-yelo na siya. Yan. Ganyan lang magkarga ng rep. Make sure na ang mapalatandaan na dapat yung tandaan, una, dapat permis na nag-iinit ito yung condenser natin. Pag biglang nawala yung init at naglusaw sa loob, ibig sabihin nagbabara yung system mo. Tigilan mo na ng pagkakarga, mag-flushing ka na, mag-reprocess ka uli, hanapin mo kung saan bumabara. Ayan. Continuous na yan, dire-diretso na yan. Then ano ba ang palatandaan ng fully charged ka na? Siyempre dapat lahat ng kung sa evaporator nagigiyelo na. At dito ang mararamdaman mo rito parang nagmo-moisture. Nagmo-moisture na malamig-lamig sa suction line. Yan, yan ang mga palatandaan. Mainit yung condenser, yung suction line natin, nagmo-moisture. Yun ang mga palatandaan fully charged ka na. Okay? Sana may natutunan kayo sa ating tinuro sa pagcha-charge. Simple lang naman pagcha-charge. Ang mga tip ko, una, huwag kayong kukuha na ng pangalawang technician na kayo. Sakit na ng ulo sigurado yon. Kaya naging pangalawang technician kayo. Marami ng trouble yon. Hanggat maaari kung kukuha ka ng service, ikaw yung naunang nagbukas. Ikaw yung alam mo na yung history. Kasi kung hindi mo alam yung history ng unang gumawa, hindi mo alam kung gaano niya ka nilinis yung system, paano siya nag-flashing, magkukos yun ng pagkasira. Kaya kung ikaw ang second technician na tapos nasira ng dati, pinagawa sa'yo, hindi ko na tinatanggap yung ganon. Ako yung second technician na lang. Karaniwan tinatanggap ko, ako yung basal na gumawa. Kasi ang mas magadaling gumawa ng aircon kaysa sa rep. Ang rep kailangan mong pagilohin, ang aircon kailangan mo lang palamigin. Thank you and God bless.